na miss ko kayo mga kababayan. Eh bakit? Eh syempre ho, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, tama ba? Sabado de Gloria? Oh, nag-replay lang ho tayo niyan mga bossing. Pero ngayon, pagkabuhay na po, game na ulit tayo doon sa ating araw-araw na pagla-live ho mga kababayan. Kaya po, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay dapat po pindutin nyo na po ang subscribe button upang sa ganoon, kayo po ay laging ino-notify ni YouTube pag mag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan. At syempre mga bossing, shoutout ko muna yung kanina mga nandiyan si Ma'am BG Badjola, si Julian, si Smith Labud, sino pa nandiyan? Si Ardayan, yung buong Cereza Force family, Aurelia Adena, si Mario Prades, sino pa nandiyan? Si Sir Danilo Espejo, at yung walang sawang sumusuporta sa atin. Talikod ko nga to. Yung walang sawang sumusuporta sa atin na si Ma'am Chris Rose, si Shiro Kansaki, sino pa ba? Lahat ng araw-araw na nandiyan po. Si Max Safe, no? Sino pa nandiyan sa taas? Si Joel Q. Basta, maraming salamat po sa inyo. Ngayon no mga kababayan, umpisahan lang natin. Maikli lang ho ito, no? Tingnan nyo po mga bossing, no? Umpisahan natin ng magandang balita. Umpisahan natin nung positibo. At eto nga ho mga kababayan, di ba? Si Marge nandyan na din ng Cereza Force. Eto nga po mga bossing, masaya yung mga kapwa natin Pilipino. Bakit? Dahil din po sa pakikipag-ugnayan, positibong pakikipag-usap ng ating gobyerno, mga boss chief amo sir. Ano po itong balita na ito? Iiyak dito mga DDS ha? Magagalit dito mga DDS. Si Tatay Digong lang ho kasi ang sa kanila, magaling, music stories. Sabi dito ng PH Defense Community, not an April Fool's joke. No? Tapos na yan Abril na ngayon? 5 na. On April 1st, Philippine flag and manned oil tanker are now passing through the Strait of Hormuz on the narrow sea passage of the Persian Gulf. Alam niyo po, nung nakikipagbalik-taktakan at nakikipag-usap ang gobyerno natin, mga bossing, doon po sa Iran, kung ano-ano sinasabi nung mga DDS, di ba, D-Reels? Kasi wala yan, hindi magtatagumpay yan. Wala yan. Kaso mga bossing, eto na po, nadaan sa maayos, matinong pakikipag-usap. Iyakan muna mga DDS. Kasi naman itong mga ito, imbis na po makatulong, imbis na po makahatak para sa gobyerno natin, no? Wala. Ang gagawin lang po, puro paninira. Ang gagawin lang po, walang kamatayang pagpe-fake news. Ayan. Positibo ang nangyayari. Ayaw ho nila niyan. No? Eto mga DDS, real talk lang ho, nakikita ko doon sa mga DDS, di bali na ho na bumagsak ang ating bansa. Di bali na po na tayo ay magmukhang kawawa. Basta, ang gusto lang nila, maiupo po yung mga Duterte. Tama, di ba? Gusto nila, gusto nila? Bumagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Masira si Pangulong Bongbong Marcos. Basta maiupo lang po yung mga Duterte na idol nila. Nakita nyo naman po, katakot-takot na ganda ng mga proyekto at katakot-takot na hirap at pagod ang ginagawa ng ating presidente. Pero sila po ang ginagawa? Patuloy po ang kanilang paninira kay Presidente Marcos. Tuloy ko Hours after the Marcos administration through the Department of Foreign Affairs negotiation, the safe passage of all Philippines, all Philippine bound, flag and man oil tanker and cargo vessel on the narrow of sea passage bordering Iran, known as the Strait of Hormuz, and is located in Persian Gulf. There are over 40 countries that are currently negotiating with Iran for safe passage. Biruin mo, sa Pilipinas, okay, rekta, sige, daan kayo. Di po ba? Hindi kasi nadadaan po doon sa paangas-angas. Hindi po nadadaan doon sa payabang-yabang ng mga DDS. Hindi ho pwede dyan yung kagaya ng estilo ng Vice Presidente. Sige, padala tayo ng eroplano. Samantalang sasalubungin sila ng mga drone, sasalubungin sila ng mga missile. Hindi po. May tamang timing, may tamang oras,
para maging safe at ligtas po lahat mga kababayan. O ngayon, rekta na po tayo mga bossing. Dumito muna tayo kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Makinig kayo mga DDS, ha? Sabi ni Sir Archie Beroya, magaling sa diplomasya si President Marcos. Totoo naman po yan. Opo. Tsaka yung yung tipong talagang hahanap ng tamang oras para walang mapahamak na kapwa natin Pilipino. Di po ba? Hindi ho pwede dito yung style na bara-bara ng mga kagaya ng mga Duterte. O eto po, mga bossing. Bawal tumawa dito, ha? alam ko kayo, yung iba dito buwas na nakita na nag-i-speech po o nagsasalita ang Vice Presidente. Alam ko yung iba sa inyo ready nang tumawa eh. Ulitin ko ha, walang tatawa. Ha? Saktong kinig lang tayo sa Vice Presidente. Pinagpapayuhan yung mga DDS. Be kind. Huwag kayong sumali sa pang-aap. ang aga naman ito. 6 na minuto pa lang. 6 na minuto lang akong naka-live pa lang. Oh, bot you. Bumalik na naman yung mga grupo ng bot Nemo. Nandiyan na naman kayo. Okay, sige, pakinggan natin yung Vice Presidente. May payo sa inyo ha. Pakinggan niyo mga DDS. Oh. Be kind. Be kind daw. Tapos sasabihin niyo ako, bot Nemo. Alam nyo, hindi ko alam kung bakit nyo ginagamit sa akin yung mga ganyang bot Nemo ninyo. Hindi kami nasasaktan. Hindi ko nga alam kung ano ibig sabihin yan eh. Bot Nemo. Oh. Ulit-ulit ginagawa nyo Davao ang buong Pilipinas eh. Ginagawa nyo Davaoen nyo ang buong Pilipino eh. Nakita ko lang tawa mo MR Lam na si Chucky Girl. Oh, game. Para sa mga DDS daw. Be kind. Huwag niyo ko tatawagin bot Nemo. Hindi. Matanong ko lang. Ano talaga ang ibig sabihin ng bot Nemo? Hindi ko alam. Kaya kung iniisip nila, masasaktan tayo dyan sa mga kagaya ng bot Nemo. Hindi ho. Pasensya na ho, mga kababayan. Huwag kayong sumali sa pang-aapi. O, narinig mo, Shiro Kansaki. Huwag daw sumali sa pang-aapi. Ha? Tuloy? Ganyan ba talaga mag-deliver ng speech? Parang nasa elementary. Mukhang nasa elementary naman po talaga ang Vice Presidente sa pagkakataong ito eh. Paninira. Putik na yan. Sandali. Oy, mga DDS. Narinig ninyo yung sinabi ng Vice Presidente. Huwag daw kayong sumali sa mga paninira. Oh, di ba? Wag daw sasali sa paninira. Naku,